1 oras ang layo ng susunod na baryo. 3 oras bago kami nakalabas. Hindi dahil mabagal kami, kundi dahil ayaw kami palabasin ng bundok. Pabago-bago ang daan. Lumilipat ang mga puno at may amoy ng nagniningas na tabako kahit saan kami lumiko. 3 ng hapon, bisperas ng pista, at mainit pa ang araw nang umalis kaming 3 mula sa Barrio San Isidro. Ako si Marco, 17, panganay sa mga apo, kaya ako ang pinagkatiwalaan ng ama ko na samahan ang mga pinsan papunta sa kabilang baryo. Si Joel, 16, matigas ang ulo at palaging may suklay sa bulsa dahil conscious sa buhok. Si Dindo naman, 15, tahimik pero matalim ang mata. Bago kami lumabas ng bakuran, tinawag kami ng lola. "Huwag kayong titigil pag nasa gitna na kayo ng bundok," sabi niya. "Huwag kayong sasagot kung may tatawag sa pangalan ninyo. At pag naaamoy ninyo ang tabako, magdasal kayo at huwag lilingon." Tumawa si Joel. "Nako lola, 1998 na po, wala na yung mga ganyan." Hindi sumagot ang lola. Ibinigay niya kay Dindo ang isang lumang piso na may butas, nakatali sa pisi. Isinuot yon ni Dindo sa leeg. Tumingin ako sa daan na papasok sa gubat. 1 oras lang ang lakad, lagi naming ginagawa iyon. Pero ngayong hapon, may kakaiba. Napansin ni Dindo na walang ibon na humuhuni kahit maliwanag pa. Ang aso naming si Bantay ay umatras at tumahol sa bundok, ayaw sumama. At sa malayo, sa taluktok, may maitim na ulap na hindi gumagalaw kahit may hangin. "Tara na," sabi ni Joel. "Baka abutin tayo ng dilim." Naglakad kami. Hindi ko alam na iyon ang simula ng pinakamahabang gabi ng buhay ko. Normal ang unang 15 minuto. Pamilyar ang daan, kilala ang mga puno, nasa tamang lugar ang mga bato. Nagkukuwento si Joel habang naglalakad, tungkol sa isang babae raw na nagustuhan niya sa kapitbahay. Maputi, mahaba ang buhok, laging nakangiti pag nakikita ako, sabi niya habang sinusuklay ang sariling buhok gamit ang kamay. Pinapakinggan ko lang siya. Si Dindo ay tahimik, nakatingin sa paligid na parang may hinahanap. Pagkalipas ng ilang minuto, napadaan kami sa isang malaking bato na hugis kalabaw na nakahiga. Kilala ko iyon. Landmark iyon na ibig sabihin ay kalahati na kami ng biyahe. Nagpatuloy kami. 10 minuto pa ang lumipas. At naroon na naman ang bato. Parehong hugis, parehong pwesto. "Teka," sabi ko, "hindi ba nadaanan na natin ito?" "Iba yun," sabi ni Joel. "Maraming bato dito pare." Tumigil si Dindo. Lumapit siya sa bato at tinuro ang isang bahagi. Parehong-pareho. "Tignan mo yung bitak." Tumingin ako. May bitak sa bato na hugis kidlat. Eksaktong kapareho ng nakita ko kanina. "Nagkamali lang tayo ng tingin," sabi ni Joel, pero bumaba ang boses niya. "Tara na." Tuloy lang. Nagpatuloy kami, pero may nagbago na. Biglang tumigil ang hangin. Wala ni isang dahon na gumagalaw. Ang init ng araw ay napalitan ng kakaibang lamig na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. At saka narinig ni Dindo. Hinawakan niya ang braso ko. "Kuya," bulong niya. "May humihinga." Nakinig ako. Parang malaking hayop na natutulog sa malayo o nagpapanggap na natutulog. Nagpatuloy kami ng lakad, pero alam kong may mali na. Ang araw na kanina ay mataas pa ay biglang kumikislap na sa pagitan ng mga puno. Papalubog na. "Anong oras na?" tanong ko. Tumingin si Joel sa relo niya. Alas 5? Kumunot ang noo niya. Imposible. Kalahating oras pa lang tayong naglalakad. Pero ang araw ay hindi nagsisinungaling. 2 oras ang nawala sa amin
na parang ilang minuto lang. Hinawakan ni Dindo ang anting-anting sa leeg niya. Kuya, yung mga puno, bulong niya, gumagalaw sila. Kapag nakatalikod tayo, gumagalaw sila. Tingnan mo yung akasya kanina, nasa kanan natin. Ngayon nasa kaliwa na. Lumingon ako. Tama siya. Ang punong akasya na may puting tela na nakatali sa sanga ay nasa kabilang direksyon na. Ang daan na dapat ay diretso ay parang kumukurba kahit diretso ang lakad namin. At saka ako naaamoy usok ng tabako, mabigat, matapang. Parang may nagyoyosi ng dahon na hindi ko kilala. Sino yon? Sigaw ni Joel. May tao ba dyan? Walang sagot, pero ang amoy ay lumalakas. Naalala ko ang babala ng lola. Kinuha ko ang kamay ni Dindo. Huwag tayong titigil, tuloy lang. Pero tumigil si Joel. Tumingin siya sa paligid, paikot-ikot, naghahanap. Palabas ka dyan kung nandyan ka. Katahimikan. At pagkatapos, isang mababang tawa, hindi tawa ng tao. Masyado itong malalim, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa at sa itaas ng mga puno ng sabay. Naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko at alam kong narinig din nila. Tumakbo kami, hindi na naglakad. Tumakbo kami patungo sa direksyon ng Barrio Santa Elena. Pinakamabilis na kaya namin. 5, 10, 15 minuto. Huminto kami para huminga. Yakap ang sariling tuhod, habol ang hininga, at nakita ko ang bato. Ang parehong batong hugis kalabaw, ang parehong bitak na hugis kidlat. 3 beses. Hindi pwede, bulong ko. Diretso tayo, hindi tayo lumiko. Alam kong diretso tayo, sigaw ni Joel, pero nanginginig na ang boses niya. Nawala na ang tapang na nakita ko kanina. Naupo si Dindo sa lupa, nanginginig, yakap ang tuhod. Ayaw tayo palabasin ng bundok. Doon ko naintindihan, hindi kami naglalakad pasulong. Ang bundok mismo ang gumagalaw sa paligid namin. Iniipit kami sa iisang lugar. Bawat hakbang pasulong ay nagdadala sa amin pabalik. Permanente na ang amoy ng tabako sa hangin. At doon sa putik, sa gilid ng daan may nakita ako. Mga yapak. Hindi yapak ng tao. Hugis paa ng kabayo, pero mas malaki, mas malalim. Gumagalaw ang mga dahon sa mga sanga kahit walang hangin. Parang may nakaupo, parang may nakatingin. Kuya, bulong ni Dindo. Halos hindi ko marinig ang boses niya. May nakaupo sa puno. Tumingala ako. Sa makapal na sanga ng punong akasya, may anino, nakaupo, nakatungo, hindi gumagalaw, pero sa pagitan ng kadiliman, may 2 mata na kumikinang, pula, parang baga ng sigarilyo. At nakatingin sa amin. Tumakbo kami palayo sa puno, kumakabog ang dibdib ko. Hindi na ako sigurado kung saan kami patungo. Dahil lahat ay magkapareho na. Ang mga puno, ang mga bato, ang mga landas, lahat ay iisa na lang. Biglang huminto si Joel. Tama na, sigaw niya. Ako na ang mauuna, alam ko ang daan. Joel, wag, sabi ko. Magkasama tayo. Pero hindi na siya nakinig. Nakita niya ang ilaw sa pagitan ng mga puno sa kaliwa. Tumakbo siya papunta roon bago ko pa siya mapigilan. Joel! Nilamon siya ng kadiliman. 1 segundo lang, naroon siya. Sa sumunod na segundo, wala na. Gusto ko siyang habulin. Pero naramdaman ko ang mga daliri ni Dindo na mahigpit na nakahawak sa braso ko. Kuya, wag mo akong iwan. Tumingin ako sa kanya. 15 taong gulang. Nanginginig. Takot na takot, hindi ko siya kayang iwan. Joel! Sigaw ko sa kadiliman. Joel, saan ka? Walang sagot. 1 beses, 2 beses,
3 beses akong tumawag at sa ikatlong tawag may sumagot. Nandito ako, dito kayo. Boses ni Joel. Pero mali. Parang si Joel. Pero may kasamang iba. Parang 2 boses na sabay na nagsasalita. Ang isa ay mas malalim, mas malayo, mas malamig. Umiling si Dindo. Hindi yan si Kuya Joel. Naalala ko ang sinabi ng lola, huwag kayong sasagot kung may tatawag. Huwag kayong susunod. Hinawakan ko ang kamay ni Dindo. Nagsimula kaming maglakad sa ibang direksyon. Palayo sa boses, palayo sa ilaw, palayo sa kung anumang nagpapanggap na pinsan ko. Lubusang dumilim. Nakalubog na ang araw at walang buwan ngayong gabi. Ang tanging liwanag ay ang mga bituin na sumisikat sa pagitan ng mga dahon ng puno. Magkadikit kami ni Dindo. Hawak ang kamay ng isa't isa. Dahan-dahan kaming naglalakad, nag-iingat sa bawat hakbang dahil halos wala kaming makita. Ang lamig ay tumitindi. Hindi ito normal na lamig ng gabi. Ito yung uri ng lamig na pumapasok sa buto, yung lamig na parang may kasama. Ang mga palaka at kuliglig na dapat ay umaawit ay tahimik. Walang tunog, kundi ang mga yapak namin at ang hininga namin. At ang amoy ng tabako, nandoon pa rin. Minsan malakas, minsan mahina, parang hinihinga ng isang bagay na sumusunod sa amin. Biglang humigpit ang hawak ni Dindo sa kamay ko. Kuya, bulong niya. May mga tao sa paligid natin. Nakatayo lang sila, nakatingin. Lumingon ako. Wala akong makita kundi kadiliman. Ilang sila? Hindi ko mabilang. Marami. Huminto siya. Pero hindi sila tao, kuya. Wala silang mga mukha. Mula noong bata pa si Dindo, alam kong may nakikita siya na hindi nakikita ng iba. Hindi namin pinag-uusapan. Pero ngayon, sa dilim na ito, naniniwala ako sa kanya. Nagpatuloy kami ng lakad at pagkatapos ng ilang minuto, nakita ko na naman ang bato. Ika-4 na beses. At sa ibabaw nito, may nakaupo. Hindi na anino. Nakikita ko na siya. Malaki. Mas matangkad kaysa sa kahit sinong tao. Ang katawan ay hugis tao pero ang ulo ay hindi. Hugis kabayo. Maitim ang balat. Mahahaba ang buhok na umabot sa lupa. Sa mga kamay nito, may hawak na dahon ng tabako na nag-aalab. Ang mga mata nito ay nakatitig sa amin. Pula, nag-aalab. Natatawa ito. Nakatayo kami ni Dindo, nanginginig, hindi makagalaw. Ang tikbalang ay nakaupo pa rin sa bato. Hinihit-hit ang nag-aalab na dahon. Ang usok ay umiikot sa paligid nito tulad ng mga ahas. Pataas, pababa, parang buhay. Magagaling kayo maglakad, sabi ng nilalang. Ang boses nito ay malalim. Parang ang bundok mismo ang nagsasalita. Parang galing sa ilalim ng lupa at sa itaas ng langit ng sabay. 3 oras, hindi ko inakala na tatagal kayo ng ganun katagal. Hindi ako sumagot. Naalala ko ang sabi ng lola, huwag kang sasagot. Huwag. Tumawa ang tikbalang. Mababa, malalim, nakakasindak. Alam mo ang mga patakaran. Itinuro sa iyo ng matanda. Mabuti. Tumayo ito. Doon ko lang napagtanto kung gaano ito kalaki. Halos 2 tao ang taas. Hinawakan nito ang batok ng sarili at pinaglaruan ang mahabang buhok na umabot sa lupa. Ang isa mong kasama, sabi nito. Masyadong malakas ang loob. Sumigaw siya, nagmura pa. Sinundan niya ang boses na hindi niya kilala. Lumabas mula sa likod ng tikbalang ang isang anino, si Joel. Pero mali ang lakad niya. Pasulong ang katawan pero ang mga paa ay paatras, tulad ng sigbin, tulad ng mga kwento ng lola na hindi ko noon pinaniniwalaan. Ang mga mata niya ay blanko, walang pupil,
walang kulay, puti lang. Joel! Sigaw ni Dindo. Hindi sumagot si Joel. Naglakad lang ito palapit. Isang hakbang, dalawang hakbang. Hinila ko si Dindo paatras. Hindi na yan si Joel. Tumigil ang nilalang na dating si Joel. Nakatayo lang ito sa likod ng tikbalang, naghihintay parang aso na inutusang magstay. Lumakad ang tikbalang paikot sa amin. Sinisipat kami. Ang bawat hakbang ng mga paa nito ay pumipitik sa mga bato, mga kuko ng kabayo, matitigas, matatalim. Nakikita ko ang mga ito sa liwanag ng nag-aalab na dahon. 3 tao ang pumasok sa teritoryo ko. Huminto ito sa harap ko. Naaamoy ko ang usok ng tabako, ang amoy ng lupa, ang amoy ng isang bagay na matagal nang nabubuhay sa gubat na ito. 3 ang dapat kong kunin. Napatitig ako sa mga mata nito. Pula, nag-aalab, walang awa. Pero gusto kong maglaro. Inilabas nito ang isang bagay mula sa kadiliman. 3 buhok ng kabayo, mahahaba, maitim. Inabot nito sa harap ko. Kunin mo ang isa, hilahin mo. Kung matigas ka, palalayain ko kayong dalawa. Kung mahina ka, tumingin ito kay Joel, kasama mo na siya. Alam ko ang mga kwento. Ang tikbalang ay matatalo kung makukuha mo ang 3 gintong buhok sa batok nito. Pero isa lang ang inaalok nito at hindi ginto. Bakit isa lang? Tanong ko. Lumabag ako sa patakaran. Sumagot ako, pero wala na akong choice. Humiti ang tikbalang. Ang mga ngipin nito ay matalim, parang mga pako na itinusok sa gilagid. Dahil maawain ako ngayong gabi, lumapit ito ng isang hakbang o dahil gusto ko lang makita kung gaano kakatapang. Nakatingin ako sa 3 buhok na hawak ng tikbalang. Nanginginig ang kamay ko. Umiikot sa isip ko ang lahat ng babala ng lola. Huwag kang makikipaglaro sa kanila. Mananalo sila, palagi. Pero ano ang pagpipilian ko? Kung hindi ako kikilos, mawawala kaming 3. Magiging tulad kami ni Joel. Nakatayo sa dilim, blangko ang mga mata. Naglalakad ng paatras. Humawak si Dindo sa kamay ko. Kuya, bulong niya. Yung anting-anting. Napatingin ako sa kanya. Hinawakan niya ang lumang piso na may butas sa leeg niya. Ang anting-anting na binigay ng lola bago kami umalis. Kuya, yung buhok, sabi ni Dindo. Hindi siya ang magpapasya kung mananalo ka, ikaw ang magpapasya. Hindi ko naintindihan. Yung tikbalang kuya, gusto niya tayong matakot. Yun ang laro. Kung matakot tayo, nananalo siya. Kung hindi, hindi niya tinapos ang sinasabi. Pero naintindihan ko na. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa tikbalang. Nakangiti pa rin ito. Naghihintay. Naglalaro. Lumapit ako. 1 hakbang. 2. 3. Hindi ako tumigil hanggang 1 dipa na lang ang pagitan namin. Naaamoy ko ang usok. Nakikita ko ang bawat hibla ng mahabang buhok nito. Nakikita ko ang apoy sa mga mata nito. Isa lang ang kukunin ko, sabi ko, pero hindi dahil maawain ka, dahil isa lang ang kailangan ko para patunayan na hindi mo kami kontrolado. Iniabot ng tikbalang ang 3 buhok. Kumuha ako ng isa. Ang pinakamakapal, ang pinakamaitim, at hinila ko. Hinila ko ang buhok, at nagbago ang lahat. Umunggol ang tikbalang. Hindi sa sakit, sa gulat. Lumaki ang mga mata nito, nawala ang nangiti. Hindi ito sanay sa mga taong lumaban. Dumulas ang buhok mula sa ulo nito, mahaba, maitim, matigas tulad ng kawad. Sa kamay ko, ito ay naging mainit, parang buhay, parang may pulso. Marunong kang sumunod sa laro.
sabi ng tikbalang. Pero ang boses nito ay hindi na natatawa, may galit na, at iba pa, takot. Nagsimulang mag-iba ang paligid. Ang mga puno ay huminto sa paggalaw. Ang amoy ng tabako ay humina. Ang hangin na kanina ay patay ay nagsimulang umihip. Malamig, malinis. Parang hininga ng bundok na nagigising. Narinig ko ang kalabog, si Joel. Bumagsak siya sa lupa, nanginginig na parang kinukuryente. Joel, tumakbo si Dindo papunta sa pinsan namin. Pero huminto siya nang makita niya. Ang katawan ni Joel ay nagsisimulang bumalik sa normal. Ang mga paa ay tuwid na. Ang mga mata ay nagkakaroon ng kulay. Ang paghinga ay bumabalik. Tumalikod ang tikbalang. Naglakad ito pabalik sa kadiliman ng gubat. Isang buhok. Ang boses nito ay malayo na. Parang nanggagaling sa kabilang bundok. Parang bulong ng hangin. Hindi sapat para talunin ako, pero sapat para makatakas kayo. Huminto ito, lumingon. Nakita ko ang mga mata nito. Pula pa rin, nag-aalab pa rin. Ngayong gabi, nagising si Joel na parang galing sa bangungot. Umupo siya sa lupa, hinawakan ang ulo, tumingin sa paligid na parang hindi niya alam kung nasaan siya. Anong nangyari? Tanong niya. Bakit andito tayo? Anong oras na? Hindi na ako nagpaliwanag. Hinila ko siya patayo. Kailangan na nating umalis. Ngayon na. At naroon ang daan. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita ko ang isang landas na hindi namin nakita kanina. Makitid, maputik, pero nag-iilaw ng bahagya. May mga halaman sa gilid na kumikinang na parang mga alitaptap na nakadikit sa lupa. Paano kung trap to? Tanong ni Dindo. Tumingin ako sa buhok na hawak ko pa rin. Ang buhok ng tikbalang. Mainit pa rin. Parang may buhay pa rin. Hindi, sabi ko. Ito ang daan, ipinangako niya. Nagsimula kaming maglakad. Mabilis. Hindi tumatakbo pero malapit na. Magkakadikit kami. Walang iniiwan. Walang lumilingon. Habang naglalakad kami, naramdaman kong unti-unting nawawala ang lamig. Nagsimulang bumalik ang mga tunog ng gubat, mga palaka, mga kuliglig, mga ibong nagigising. Ang amoy ng tabako ay pinalitan ng amoy ng lupa at damo, amoy ng buhay. Pero sa likod namin, sa kadiliman na iniwan namin, may narinig ako, isang malalim na tawa, mahina, malayo, pero nandoon, naghihintay. Pagkatapos ng tila walang hanggang paglalakad, nakita namin ang ilaw, mga bumbilya, mga bahay, Barrio Santa Elena. Lumabas kami mula sa gubat, humahangos, pawisan, nanginginig. Bumagsak si Joel sa tuhod niya pagkarating sa unang bakuran. Hindi na niya kaya. Si Dindo ay umiiyak na, tahimik, walang tunog, basta na lang tumutulo ang luha. Tumingin si Joel sa relo niya. 8:00. 5 oras mula nang umalis kami. Pero sa amin, parang isang buong gabi ang lumipas, parang isang linggo, parang habang buhay. Tumakbo ang mga tiyahin at tiyo namin palabas ng bahay. Nagtataka kung bakit kami huli. Pero nang makita nila ang mga mukha namin, tumigil ang mga tanong. Tumigil ang mga sermon. May lumapit sa amin. Matanda, payat, nakaputi ang damit. Si Mang Teban, ang albularyo ng baryo. Nakita ninyo siya? Hindi ito tanong. Naaamoy ko ang usok sa damit ninyo. Tumango ako. Wala akong boses para sumagot. Inilabas ko ang buhok na hawak ko pa rin. Mainit pa rin. Lumaki ang mga mata ni Mang Teban. Umawak siya sa balikat ko, mahigpit. Nakuha mo ang isa niyang buhok?
Tumingin siya sa akin na parang hindi siya makapaniwala. Mapalad kang buhay ka pa. Mapalad kayong lahat. Bago kami matulog ng gabing iyon, kinausap ako ni Mang Teban ng sarilinan. Dinala niya ako sa likod ng bahay, malayo sa iba, kung saan tanging mga kuliglig lang ang makaririnig. Ang buhok na iyon, sabi niya, mahina pero seryoso. Huwag mong itatapon, huwag mong ibibigay. Hawakan mo yan habang buhay ka. Bakit? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Ang buhok ay koneksyon sa pagitan mo at ng tikbalang. Hanggang hawak mo iyan, may utang siya sa iyo. Proteksyon iyan, pangako iyan. Pero kung mawawala iyan, tumingin siya sa akin ng diretso o kung ibibigay mo, hindi niya tinapos. Pero naintindihan ko, babalikan ka niya at sa susunod, hindi na siya maglalaro. Tumango ako, inilabas ko ang buhok at itinago sa bulsa ko, sa tabi ng lumang piso na may butas. Ang anting-anting ni Dindo na ibinigay niya sa akin bago kami lumabas ng gubat. Sabi niya, kailangan ko daw ito ng higit sa kanya. Papasok na si Mang Teban sa bahay nang huminto siya. Lumingon siya sa akin. May 3 buhok sa ulo ng tikbalang na makapagpapalaya sa bundok mula sa kanya. 3 gintong buhok. Nakuha mo ang isa pero hindi iyon ginto. Isang araw, baka may mangahas na kumuha ng 3. Matagal siyang nakatingin sa akin. Matagal bago siya nagsalita ulit. Sana hindi ikaw iyon. Kinaumagahan, nagising kami sa bahay ng tiyahin namin. Maliwanag na ang labas. Mainit na ang araw, parang panaginip na lang ang lahat ng nangyari kagabi. Pero hindi panaginip. Ang mga pamangkin na dapat naming sunduin ay naroon na. Dinala na pala sila ng ibang kamag-anak kagabi nang hindi kami dumating. Nag-alala sila. Naghanap, pero hindi sila pumasok sa gubat. Alam nilang hindi dapat. Wala masyadong nagsalita tungkol sa nangyari. Ang mga tiyahin ay tumingin lang sa amin ng di matagal, nagdasal ng tahimik at pinakain kami ng mainit na lugaw. Si Joel ay tahimik. Kakaiba iyon. Kakaiba dahil si Joel ay hindi kailanman tahimik. Pero ngayon, nakaupo lang siya sa sulok. Nakatingin sa sahig. Ayaw tumingin sa bintana. Ayaw tumingin sa mga puno. May nangyari sa akin kagabi. Sabi niya sa akin nang mapag-isa kami. Hindi ko maalala pero nararamdaman ko. May kinuha sa akin, may nawala. Nakita ko sa mga mata niya ang isang bagay na hindi ko na muling makikita. Ang dating tapang. Wala na iyon. Bago kami umalis para bumalik sa baryo San Isidro, kinausap ako ni Dindo. Kuya, bulong niya. Yung mga taong nakita ko kagabi, yung mga walang muka, nakita ko sila ulit ngayong umaga. Lumamig ang dugo ko. Saan? Itinuro niya ang gilid ng gubat. Malayo, madilim kahit umaga. Nakatayo pa rin sila, nakatingin dito. Nagpasya kaming umalis ng tanghali sa pinakamaliwanag ng araw, walang ulap, walang anino. Sinamahan kami ng 2 lalaking taga-baryo na sanay sa daan, si Mang Tonyo at ang anak niyang si Berting. Pareho silang may dalang itak at asin sa bulsa. Ang lakad pabalik ay normal, walang nawawalang oras, walang lumilipat na puno, walang amoy ng tabako, 1 oras lang, tulad ng dapat, tulad ng dati. Pero sa gitna ng biyahe, nang dumaan kami sa batong hugis kalabaw, huminto ako. May nakaukit sa bato na wala roon noon. 3 guhit, malalim, tulad ng mga kalmot ng kuko. Hindi kuko ng tao, kuko ng kabayo, at sa ilalim isang salita. Babalik.
Lumingon ako sa mga kasama ko. Si Mang Tonyo ay diretso lang ang tingin. Si Berting ay nakatingin sa kabilang direksyon. Si Joel ay nakayuko. Si Dindo ay nakatingin sa akin. Nakita niya rin, pero walang nagsalita. Nagpanggap silang hindi nakita. O baka ayaw lang nilang makita. Nagpatuloy ako ng lakad. Hindi na ako lumingon. Pero alam ko na ang karanasan kagabi ay hindi pa tapos. Hinawakan ko ang buhok sa bulsa ko. Mainit pa rin. Buhay pa rin. Ito ay proteksyon. Pero ito rin ay sumpa. Hanggang hawak ko ito, konektado ako sa kanya. At ang tikbalang ay hindi nakakalimot. Hindi ito natatapos. Nagsisimula pa lang, nagpatuloy ang buhay sa baryo San Isidro. Pero hindi na tulad ng dati. Hindi na ako lumalabas. Pagkatapos ng 5:00 ng hapon, kahit malapit lang, kahit sa bakuran. Pag kumikislap na ang araw sa mga puno, pumasok na ako sa bahay. Lagi kong dinadala ang buhok sa bulsa ko, nakabalot sa puting tela. Lagi kong hinahawakan para siguradong nandoon pa. Nagdarasal ako tuwing gabi. Kahit hindi ako relihiyoso noon, kahit hindi ako naniniwala sa mga dasal, ngayon naniniwala na ako. Tuwing gabi, napapanaginipan ko ang bundok. Naglalakad ako sa pamilyar na daan, yung parehong daan na nilakaran namin, pero walang labasan. Kahit anong lakad ko, nandoon pa rin ako. At sa dulo ng panaginip, naroon siya, nakaupo sa bato, nagyoyosi ng nag-aalab na dahon, naghihintay. Magkikita pa tayo, sabi niya. Isang buhok lang ang kinuha mo, 2 pa ang naiwan. Gumigising ako nabasa sa pawis. Humahangos, umiiyak minsan. Nang malaman ng lola ko ang buong nangyari, tumawag siya ng albularyo mula sa malalayong baryo. 1 linggo silang nagdarasal at nagsasagawa ng mga ritual sa bahay. Kandila, asin, tubig na bendito, mga dasal na hindi ko maintindihan. Nakatali ka na sa kanya, sabi ng albularyo sa akin. Ang tanging paraan para lumaya ka ay tapusin ang nasimulan mo o hintayin siyang kunin ka. Tapusin? Paano? Tumingin siya sa akin. Matagal. Kunin mo ang 2 natitirang gintong buhok. Inumpisahan kong mag-aral. Hindi ako tumigil sa paghahanap ng mga kwento, mga alamat, mga paraan. Kinausap ko ang mga matatanda sa baryo, mga nakaligtas, mga nakakita, mga nakaalam. Si Mang Pepe ang una. Naligaw siya ng 3 araw noong kabataan niya. Nang makabalik siya, puti na ang buhok niya. 18 taong gulang pa lang siya noon. Nakita ko siya, sabi niya sa akin, nanginginig ang boses kahit matagal na ang nakalipas. Nakaupo sa puno, nagyoyosi, natatawa. Si Aling Syo naman ay nawalan ng asawa sa bundok. 5 taon na ang nakalipas. Hindi na ito nakitang muli. Wala man lang bangkay na natagpuan. Minsan, sabi niya, naririnig ko ang boses niya sa gabi. Tinatawag ang pangalan ko, pero alam kong hindi siya yun. Si Padre Miguel, ang dating pari ng simbahan, ay nagsabi ng iba. May demonyo sa bundok na iyon. Maraming beses kong sinubukang palayasin. Hindi ko kaya. Mas matanda siya kaysa sa simbahan. Mas matanda siya kaysa sa lahat ng dasal ko. Bawat kwento ay may kaparehong elemento. Ang tawa, ang usok, ang nawawalang oras. Ang mga boses na tumatawag. Sa simbahan, sa lumang libro ni Padre Miguel, natagpuan ko ang kailangan ko. Ang tikbalang ay matatalo sa 3 paraan. Ang pagkuha ng 3 gintong buhok sa batok nito, ang pagsakay sa likod nito hanggang sumuko, o ang paghamon sa isang laro na siya mismo ang magpapasya ng patakaran. Ang 3 paraan,
Iyon ang interesante sa akin. Kung ako ang magpapasya ng laro, baka may pagkakataon ako. 1 buwan pagkatapos ng insidente, nagpasya ako. Babalik ako sa bundok. Kukumpletuhin ko ang nasimulan ko. Gumawa ako ng plano. Pupunta ako bago mag-3 ng hapon. Sabi ng mga matatanda, hindi pa. Ganoon kalakas ang kapangyarihan niya kapag ang mataapaan ay tatapa ang araw. Dadaling ko ang mga proteksyon, asin sa bulsa, bawang sa leeg, tubig na bendito sa maliit na bote, ang anting-anting at ang buhok na nakuha ko. Hahamon ko siya sa isang laro na ako ang magpapasya ng patakaran. Nang malaman ni na Joel at Dindo ang plano ko, tumutol sila. Baliw ka ba? Sigaw ni Joel. Bumalik na ang boses niya pero hindi ang tapang. Papatayin ka niyan. Kuya, huwag, sabi ni Dindo. Nakita ko ang mga tao niya. Marami sila, hindi kanila hahayaang manalo. Pero determinado ako. Wala akong choice. Kung hindi ko ito gagawin, habang buhay akong takot. At isang araw, pagod na siya sa paghihintay at kukunin niya ako. Kinausap ko ang lola ko. Natatakot siya. Nakita ko sa mga mata niya. Pero tumango siya. Kung iyan ang gusto mo, hindi kita mapipigilan. Pero tandaan, ang tikbalang ay sinungaling. Huwag kang maniniwala sa kahit anong sabihin niya. At huwag kang makakalimot kung sino ka. Inilabas niya ang isang lumang medalyon. May larawan ng patron saint ng baryo. Ito ang sumakanya sa lolo mo. Sana ingatan ka rin nito. 2:00 ng hapon. Tag-init pa rin, pero makulimlim ang langit. Nakatayo ako sa pasukan ng gubat. Ang parehong daan na nilakaran namin 1 buwan na ang nakalipas. Mag-isa ako ngayon. Ayaw kong isapanganib ang iba. Ayaw kong maulit ang nangyari kay Joel. Hinawakan ko ang medalyon sa leeg ko, ang buhok ng tikbalang sa bulsa ko, ang anting-anting sa kabilang bulsa, ang asin, ang bawang, ang tubig na bendito. Handa na ako, huminga ako ng malalim. At nagsimula akong maglakad. Sa simula, walang kakaiba. Ang mga ibon ay umaawit. Ang mga dahon ay kumikislap sa hangin. Mainit ang sikat ng araw sa pagitan ng mga sanga. Normal, pero pagkatapos ng 15 minuto, nagsimula na. Ang amoy ng tabako, mahina sa simula, pero lumalakas. Ang mga puno ay nagsimulang magmukhang pamilyar, paulit-ulit, tulad ng dati, at lumitaw ang bato, ang batong hugis kalabaw. At sa ibabaw nito, nakaupo siya, ang tikbalang. Nagyoyosi ng nag-aalab na dahon. Nakatingin sa akin. Bumalik ka, hindi siya nagulat. Nag-aabang na pala siya. Akala ko mas matagal pa bago ka magpakita. Tumayo ako sa harap niya. 1 dipa ang pagitan namin. Naamoy ko ang usok. Nakita ko ang apoy sa mga mata niya. Gusto kong maglaro ulit. Tumawa siya. Ang parehong malalim na tawa. Nanalo ka na ng 1 laro. Bakit ka pa babalik? Dahil hindi pa tapos. 2 buhok pa ang natitirang ginto. Napatahimik ang tikbalang sa sinabi ko. Ang mga mata niya, pula, nag-aalab, ay sumeryoso. Nawala ang ngiti. Nawala ang tawa. Alam mo kung ano ang hinihingi mo. Tumayo siya. Mas matangkad siya kaysa noong una ko siyang nakita. O baka ngayon ko lang napansin kung gaano siya kalaki. Kung matatalo ka sa laro na ito, hindi lang katawan mo ang kukunin ko. Pati kaluluwa mo, maglilingkod ka sa akin magpakailanman. Tumango ako. Alam ko. Inilabas ko ang lumang papel mula sa libro ni Padre Miguel. Ang pahina na nagsasabi ng patakaran. Ayon sa sinaunang batas, ang tikbalang ay obligadong tumanggap ng hamon kung ang naghahamong tao ay may hawak na parte niya.
Inilabas ko ang buhok, itinaas ko ito para makita niya. May hawak ako ng parte mo, kaya kailangan mo akong harapin. Tumayo ang tikbalang. Ang mga kuko niya, mga kuko ng kabayo ay kumalmot sa lupa. Ang mga bato ay nagkabitak sa ilalim ng mga paa niya. Ano ang laro mo? Huminga ako ng malalim. 3 tanong. Isa-isa tayong magtatanong ng bagay na dapat alam ng katapat. Kung mali ang sagot, talo. Kung tama ang lahat, bahala na sa 4 tanong kung sino ang manalo. Nag-isip ang tikbalang. Bakit gagawin ko ang larong iyon? Mas malakas ako. Maaari kitang pilitin. Dahil kung pipilitin mo ako, wala kang mananalo. At ang gusto mo ay manalo. Dahil yon ang nagpapasaya sa iyo. Katahimikan. At pagkatapos, tumawa siya. Magaling, magaling ka. Tumango siya. Tatanggapin ko ang laro mo. Ako ang mauunang magtanong. Ano ang pangalan ng unang tao na nakuha ko sa bundok na ito? Lumamig ang dugo ko, paano ko malalaman iyon, pero naalala ko ang kwento ni Mang Teban, ang binata na naligaw at nabaliw. Hindi ko alam ang pangalan niya, sabi ko, pero alam ko kung sino siya. Isang binata na nagmahal ng dalaga sa kabilang baryo. Naglakad siya sa bundok at 3 araw na nawala. Namatay siya sa 7 araw. Napahinto ang tikbalang. Iyon ay hindi pangalan. Ang tanong mo ay sino? At sinagot ko, hindi mo sinabi na kailangan ko ng pangalan. Ngumiti siya, pero may inis sa ngiti niya. Matalino, sige, tanong mo. Kailan ka nagsimulang manirahan sa bundok na ito? Sumagot siya agad. Bago pa dumating ang mga Kastila, bago pa may tao dito, ako ang bundok at ang bundok ay ako. Tumango ako. 2 tanong niya. Ano ang pinakamalaking takot mo? Mapanganib ang tanong. Ang tikbalang ay kumakain ng takot. Kung aaminin ko ang takot ko, magiging mas malakas siya. Pero kung magsisinungaling ako, talo ako. Natatakot akong maging walang silbi. Natatakot akong may mangyari sa pamilya ko na hindi ko mapipigilan. Natatakot akong mamatay na mag-isa. Tumango siya. Nilasap niya ang mga salita ko tulad ng masarap na pagkain. Magandang mga takot, iingatan ko ang mga iyan. 2 tanong ko. Mayroon bang paraan para talunin ka na hindi mo sinabi sa kahit sino? Napahinto siya. Iyan ay 2 tanong. Hindi, isa lang iyan, kung mayroon o wala. Matagal siyang nag-isip. At sumagot siya. Oo, mayroon. Ang 3 tanong. Ang huling tanong, kung sino ang mali, talo. Nauna ang tikbalang. Bakit ka bumalik? Simple. Napakasimple. Pero alam kong may patibong ito. Hindi tungkol sa dahilan ang tanong. Tungkol ito sa katotohanan. Kung magsisinungaling ako, talo ako. Kung sasabihin ko ang maling dahilan, talo ako. Ano ang tunay na dahilan kung bakit ako bumalik? Hindi dahil sa tapang. Wala akong tapang. Hindi dahil sa kagustuhang lumaban. Ayaw kong lumaban. Naalala ko ang mga muka. Si Joel na nawala ng bahagi ng sarili. Si Dindo na takot na takot. Ang lola ko na umiiyak sa takot. At naalala ko ang sarili kong mukha. Sa salamin, tuwing gabi, takot na matulog. Bumalik ako dahil takot ako. Napahinto ang tikbalang. Takot ako sa iyo. Takot ako na baka bumalik ka. Takot ako na habang buhay akong ganito, naghihintay, nagtatago, nanginginig. At ang tanging paraan para mawala ang takot na iyon ay ang harapin ka. Katahimikan at tumango ang tikbalang. Tama ang sagot mo. Ngayon ako. Ang 3 tanong ko,
Ang tanong na magpapasya ng lahat. Naalala ko ang sinabi niya kanina. Oo, mayroon. Ano ang paraan para talunin ka na hindi mo sinabi sa kahit sino? Napatigil ang tikbalang. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi iyan patas. Ikaw ang nagsabi na mayroon at ang laro ay 3 tanong. Ito ang ikatlo ko. Nanginginig siya, hindi sa galit, sa takot, dahil alam niya, kung magsasabi siya ng totoo, talo siya. Kung magsisinungaling siya, talo pa rin siya. At hindi siya makakasinungaling sa loob ng laro. Matagal bago sumagot ang tikbalang. Ang mga puno sa paligid ay nagsimulang manginig. Ang lupa ay umuga, ang hangin ay umihip ng malakas. At sumagot siya, mahina, parang pagkatalo. Ang paraan para talunin ako ay ang tanggapin na parte ako ng bundok na ito, hindi kalaban, parte. Kung susundin mo ang mga patakaran, kung rerespektuhin mo ang lupa, kung hindi ka maglalakad ng walang pahintulot, wala akong kapangyarihan sa iyo. Napatigil ako. Hindi ikaw ang kaaway, sabi niya. Ang kaaway ay ang mga taong hindi nakikinig. Doon ko naintindihan, ang tikbalang ay hindi masama. Ito ay nagbabantay, nagpoprotekta. Ang mga taong nawawala ay ang mga taong hindi sumusunod sa mga patakaran ng bundok. Kaya pala sabi ng lola na sabihin ang tabi-tabi po. Kaya pala sabi niya na huwag sumigaw sa gubat. Tumango ang tikbalang. Ang mga matatanda ay alam, pero ang mga bata ay nakakalimot, at ang mga nakakalimot ay nawawala. Lumapit siya sa akin, kinuha niya ang buhok na hawak ko, at inilagay niya sa kamay ko ang 3 buhok, ang isang itim at ang 2 ginto. Hindi dahil natalo ako, kundi dahil pinatunayan mong karapat-dapat ka. Ikaw na ang bagong tagapagbantay ng daang ito. Ikaw na ang magtuturo sa mga susunod na henerasyon. Lumabas ako mula sa bundok bago dumilim. 1 oras ang lakad. Eksaktong 1 oras. Hindi na ako takot. Maraming taon ang lumipas. Tumanda ako, nagkaasawa, nagkaanak, at tuwing may bagong bata sa baryo na lalakad sa bundok, ako ang huling kausapin nila. 3 patakaran, sabi ko. Huwag kang titigil sa gitna ng daan. Huwag kang sasagot kung may tatawag sa pangalan mo. At kung maaamoy mo ang tabako, magdasal ka at huwag kang lilingon. Tumango ang mga bata at naglakad. At mula sa malayo, sa itaas ng bundok, may amoy ng tabako sa hangin. Nandoon pa rin siya, nagbabantay, naghihintay. At ang mga nakakalimot, nawawala pa rin sila.